Good morning mga kapatid. Pinagpala na ba tayo ni Lord? Amen. Praise God. Imbitahan ko kayo sa atin pong text for today sa passage na tinatalakay po natin in series in the book of Hebrew. Sa Tagalog po ay Hebreo. At today ay magbubulay po tayo, mag-aaral ng salita ng Diyos sa kabanatang 11 pa rin, pero sa talata naman na 4 hanggang 31. We have our Bibles and kung kulang, share na lang po natin sa ating katabi. It's so important that all of us could read God's Word today. Again, I would like to quote the segment title ng atin pong chapter na tinatalakay, Ang Pananampalataya sa Diyos. Sa verse 4, ganito po nakasulat. Kung naroon na po kayo, pangunahan ko po ang pagbasa sa Tagalog. Sabi po dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya papunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na ay nagmulang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinalala nilang sila'y mga dayuhan lamang at mga nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupaing kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din na nagudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, ginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Humawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos.
Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose, nang siya'y malapit ng mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumoy sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ng Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo ng mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Hanggang dito na lang po ang ating pagbasa. Purihin po natin ang pagkakabasa ng salita ng Diyos na nagliligtas, tunay na mapagpala sa buhay po ng bawat isa sa atin. I-share ko po sa inyo on this passage ang isang topic na pinamagatan ko po na faith demonstration. Pakisabi nga po natin, faith demonstration. To start with, we need to make some review sa atin pong previous topic last Sunday na pinamagatan ko po na living by faith is the true Bible faith. Hebrews 11 verse 1 to 3. At meron po tayo nabuo na acrostic word. Naalala pa ba natin kung ano yon? Diba? Su, na ang ibig sabihin ay substance, evidence, and witness. So, nalaman natin last Sunday na ang true Bible faith ay yung living by faith. Pamumuhay sa pananampalataya. Isang taong may substance, mayroong inner quality o pundasyong matatag, and that is God, o salita ng Panginoon. May evidence na ang hatid sa isang taong may true Bible faith ay confidence and assurance at siya ay mabibilang sa maraming witnesses in the Bible, in the Old Testament times, in the New Testament times, na saksi o witness ng Panginoon. So today, ang atin pong passage na binasa a while ago ay summary po ng mga buhay at mga ministry o works ng mga men and women of faith found in the Old Testament. Makikita natin sa kanilang mga buhay sa ating passage today na kaya sila naging heroes of faith. Pakisabi nga po natin, heroes of faith. Bayani ng pananampalataya is that because God spoke to them. Ang Diyos nangusap sa kanila, nagpahayag ng salita ng Diyos ang creator ng heaven and earth sa kanila, at sila ay nagkaroon ng matinding conviction sa katotohanan, sa kalooban ng Diyos. Sila ay na-moved by the Spirit and power of God, and they were able to obey God. They decided to obey God by faith. Kaya nga sila sa ating passage ay kinukomend. Sila ay
pinatotohanan ng Diyos na sila ay hindi lang tunay na mga great men and women of God, kundi mga heroes of faith. Mga naging bayani sila sa paningin ng Diyos because of their faith. God testified to these people, Old Testament prophets, patriarchs, New Testament apostles, disciples, na sa Diyos ay nanampalataya, nag-exercise ng pananampalataya, sumunod at sumunod ng may pananampalataya kahit hindi nila nakikita kung ano yung mga ipinangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kahit na hindi nila na-realize yung mga pangako at magagandang bagay at plano ng Diyos sa kanilang mga buhay, they obeyed God. They became heroes of faith. So today, i-share ko po sa inyo ang ilang mga iba't ibang klase ng pananampalataya na in-exercise, ipinakita ng mga heroes of faith in our passage. Paano nila ito na-demonstrate? At anong klaseng faith ba yung kanilang na-demonstrate sa pamamagitan ng kanilang mga buhay? Ang una po na binanggit sa verse 4 sa ating passage ay about Abel. At ang kanyang pananampalataya ay somewhat worshipful. Ang kanyang faith na ipinakita ay yung kanyang grabing pagsamba sa Diyos. Abel is a faith worshiping man. Pakisabi nga po natin, faith worshiping man. Si Abel. Naalala ba natin kung sino si Abel? Diba? Siya yung anak ni Adam and Eve na naghandog sa Diyos, kasama si Cain na kanyang kapatid, sabay sila naghandog sa Diyos. Pero ang kinalugdan na handog bilang pagsamba ni Abel sa Diyos, ang ni-recognize, tinanggap, kinomend, kinalugdan ng ating Panginoon. Ang offering ni Cain, way ng kanyang pagsamba sa Diyos, ay hindi kinalugdan ng Diyos. Si Cain kasi ay sumunod sa itinagubili ng Diyos na paraan ng pagsamba sa Diyos, yung totoong pagsamba sa Diyos, yung prescribed way na pagsamba sa Diyos na ibinigay sa kanya mga magulang na ipinasa sa kanya ni Adam and Eve. So, Abel was able to worship God acceptably by obeying the true way of offering o worship sa Panginoon during his time. Lamang, di ba, na insecure sa kanya ang kanyang kapatid na si Cain at siya ay pinatay dahil sa inggit, dahil sa selos, dahil sa puot, dahil sa matinding galit, hindi lang kay Abel, even so sa Diyos, nagalit si Cain. So ito'y pagpapakita na si Cain na hindi po tunay na anak ng Diyos. According to the scripture, siya ay masasabi nating relihiyoso lang, pero hindi siya righteous. Marami pong ganyan. Di ba? May dala, manifestation ng grabing religiosity, pero hindi matuwid na tao o tunay na anak ng Diyos sa kanyang harapan. Kaya nga po, today, tayo po ay di lang dapat na ma-inspire, kundi ma-challenge sa mga heroes of faith na to. At kung paano po sila kinomend ng Panginoon sa kanila pong ginawa na paglilingkod sa Diyos. At si Abel po ay nagkaroon po siya ng faith na sa area ng pagsamba sa Diyos. Pakisabi nga po natin, worship. Ayan, tayo po ba nag-worship kay Lord? Ang atin po bang worship kay Lord ay acceptable? In the true biblical way po ba ang ating pagsamba sa ating Diyos? So, ito po ay magsisilbing reminder po sa atin. Ang buhay ni Abel na isang tao na worshipful sa Panginoon in God's prescribed way. Ang pangalawa po na heroes of faith sa ating passage ay si Enoch. At makikita natin ang kanyang faith na demonstrate is sa pamamagitan ng paglakad niya sa daan at kalooban ng Panginoon. Enoch, a faith-walking man. The Bible said, Enoch walked with God. Siya'y lumakad sa daan, kalooban, kautusan ng Panginoon. So, in the world na kanyang kinapapalooban during his time, na masamang-masama ang mundo during that time kasi pre-flood ang kanya pong kapanahunan.
bago po sirain, wasakin ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha ng kanyang lingkod na si Noah. Sobrang sama. And yet, Noah was able to walk with God. Meaning, napanatili niya ang kanyang sarili na pure before anybody else during his time na masasama. Hindi siya na-compromise, hindi po siya na-tempt, hindi po siya nag-deviate sa kalooban ng Diyos, hindi po siya nag-disobey sa kalooban ng Diyos. Siya po ay nanatiling lumalakad sa daan, kautusan at kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, as a reward ng kanya pong faith na to, walking with God, siya po ay kinuha ng Diyos, iniligtas ng Diyos. Hindi po siya nakaranas ng physical death. The way of taking Enoch by God is by way of rapture. Sa pamagitan ng pagkawala na bigla at siya ay dahil kinuha ng Panginoon. Ito po yung isang kaganapan na ipinangako ng Diyos ng Panginoon Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Na sa kanyang muling pagbabalik, marami po siyang kukunin. Maraming mararapture na mga mananampalataya. Hindi man lahat, I believe so, pero marami ang biglang mawawala, just like Enoch, dahil sila ay kukunin ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo bang marapture? Ayan, sino po sa atin gustong marapture? Biglang, kung babalik na si Lord ngayon, marami, kung hindi lahat, siguro marami sa atin dito, biglang mawawala sa kanyang kinauupuan. I just do not know kung maiiwan yung mga balabal mo, whatever, diba? Basta may irarapture ang Panginoon. Yung hindi ka makakaranas ng kamatayang pisikal at ikaw ay kukunin ng Panginoon, luluwalhatian niya ang iyong katawang panlupa at ipagsasama ka ng Panginoon. Tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian, time comes. So, in that place na pagdadalan ng Panginoon sa atin, just like the experience of Enoch ay isang lugar na sagrado, banal, walang kapara, at hindi makikita dito sa lupa sa mundong ito, kundi sa kaharian lamang ng ating Panginoon. Ang langit. Ang tahanan ng mga irarapture, ng mga mananampalataya, at mga tumatalima at naglilingkod sa ating Panginoon. Yan. Another heroes of faith in our Bible, in our passage na nag-demonstrate ng kanyang grabing pananampalataya is no other than Noah. A faith working man. Bakit? Di ba? Siya po ay inutusan ng Diyos na siya po ay pinagpahayagan ng Diyos ng plano ng Diyos na paggunaw sa buong mundo sa pamamagitan ng baha. At pinagawa siya ng Diyos ng arka, ng barko. At kanya itong sinunod, bagamat wala siyang idea kung ano ang baha. Hindi pa siya nakakita sila, ang mga tao, during that time ng rainstorm, ng flood. Kasi ang buong sanlibutan, ang lahat ng kalupaan, ay dinidilig po ng hamog at ng mga artesian wells, mga springs, maliliit po na batis o ilog. Sa ganun po, dinidilig ang lahat ng halaman. During that time, never pa sila nakakita ng malakas na ulan, lalong-lalo naman ng baha. And yet, Noah obeyed God. Nagtrabaho po siya. Nag-work po siya. Inactualize po niya yung kanyang mandate sa Panginoon, yung kanyang faith sa Panginoon by building an ark. And by faith, hindi lang niya sinunod ang kalooban ng Diyos by faith, kundi ang kanya pong buong pamilya ay na-impluwensyahan niya, nawin niya, napaniwala niya, nakatulong niya sa paghahanda sa judgment na yan na plano ng Diyos gawin sa buong mundo by flood, by water. Kaya makikita natin ng pananampalataya ni Noah ay ina-actualize niya. Naalala ko lang ang sabi ni James, di ba? Faith without works is dead. Amen? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya tayo po na nagko-confess ng ating pananampalataya sa Diyos ay napapaalalahanan po ng buhay ni Noah na siya po may faith din, kagaya natin. Yung Diyos niya, Diyos din natin.
Pero siya po ay mayroon pong inactualize na pananampalataya. And that is by obeying God, by working for God, by doing what God mandated him to do, ang paggawa po ng arka. Bagamat meron po siyang dinanas na panlilibak, panlalait, pangiinsulto, siya po ay tinuring na baliw. Kasi gumagawa siya ng sasakyang pantubig, ang laki-laki, wala namang baha, wala namang dagat, nasa bundok. Sa bundok pa ginawa, sa tuktok, doon pa ginawa. Di okay sana kung sa kapatagan o sa tabing dagat, tabing ilog, sa bundok. So marami po hindi naniwala sa kanya. And yet, siya po ay nag-exercise ng pananampalataya, ng pagsunod sa Diyos by building an ark. At meron po siyang na-impluensyahan at nailigtas yung kanya pong buong pamilya. Ito po ay magpapaalala sa atin ng kahalagahan na tayo po ng mga may pananampalataya din na kagaya ni Noah ay meron pong ina-actualize na faith inside and outside our homes. Sa atin po mga tahanan, kung meron tayong mahal sa buhay, may pamilya, may anak, may magulang, tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, should be consistently na nakakapag-display ng ating faith sa kanila. Hindi man tayo from time to time verbally nakakapag-share sa kanila ng Word of God, pero man din sa atin pong way of life, sa atmosphere na pwede nating gawin inside our homes, ay pwede po na maka-influence sa ating mga loved ones. Simple lang po sa ating bahay, yung para makakreate po tayo ng influence sa ating mga mahal sa buhay, yung makita nila na tayo po ay nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Kung meron man tayong patutugtugin na songs, primarily Christian songs. And those are so important para makakreate po tayo ng atmosphere of faith sa ating mga loved ones, sa kapitbahay, kanino man, inside and outside our homes, para mawin din po natin sila, gaya po ng influence na nagawa ni Noah sa kanya pong buong pamilya. At sila po ay nangaligtas. So napaka-importante po na ang ating faith ay may kalakip, may ginagawa tayo, nagawa para mag-conform ang atin pong profession of faith sa atin pong pananampalataya na isinasabuhay at ginagawa, nilalapat in every area ng ating buhay. Alam niyo po, si Noah ay ginamit po, binanggit ng Panginoong Jesucristo. Kung siya po ay narito sa lupa at nangangaral, ginamit niya po yung karanasan na ito ni Noah sa kanyang muling pagbabalik, na importanteng kayo at ako, lalo na ang lahat ng tao, mga hindi mananampalataya, ay dapat maghanda, because yan ang mensahe ni Noah sa mga tao during his time. Be prepared. Kasi may darating na baha, may judgment na darating. So, ang mga tao ay binabalaan po niyang maghanda para sa plano ng Diyos na ito. Destruction of the whole world sa pamamagitan ng baha. So sabi ni Lord, in Matthew 24, verse 30 to 42, muli siyang babalik. At sa kanyang muling pagbabalik, people has to be prepared. Kailangang maghanda at maging handa ang mga tao. So kung tayo po nanampalataya na sa ating Panginoon Jesucristo, tayo makakatiyak ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, pagkupkup mula sa ating Panginoon. Pero what if marami tayong mga kakilala, kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, acquaintances na hindi pa po nakakakilala kay Kristo. So, meron po tayong responsibility sa kanila. Paghahanda din po natin yan, not just for ourselves na sumusunod sa kalooban ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, nagpapagamit sa Diyos, man din sumusunod sa kautusan na ito ng ating Panginoon. For others, maimpluwensyahan natin, maakay natin, magabayan natin, masira natin ang Word of God, makilala nila si Kristo, nang sa ganon, sila din po ay maligtas. Hindi lamang po physically in this world, kundi most of all, spiritually. Just like the family of Noah. Ang pang-apat po na kind of faith na na-demonstrate sa ating passage
no other than the fourth heroes of faith na binanggit po sa ating passage, verse 8 to 22 ay nasa plural po na pantukoy. Walang iba kundi ang mga patriarka, the patriarchs. Ang mga patriarchs po ay pinapangunahan ni Abraham, ng kanyang anak na si Isaac, at tapos si Jacob. Ayan, mga patriarka po sila. Sa verse 8 to 22, mga kapatid, ang emphasis po dyan ay ang kapahayagan ng Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang plano sa bansang Israel. Remember, ang tao ay nahulog sa pagkakasala, naging in bondage sa kasalanan at sa dominion ni Satan from then on. At ninais ng Diyos, plano ng Diyos na ma-win back ang mankind, mailigtas ang tao from sin, from the dominion of sin, from the bondage of Satan. At yan po ay sinimulan niyang gawin, yung kanyang mabuting plano ng redemption at pagliligtas sa buhay po ni Abraham. Pinili niyang Israel sa buhay ni Abraham para simulan ang kanyang maluwalhating plano ng pagliligtas. He called Abraham and promised him a son, a descendants na sobrang dami, sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin sa dagat, hindi mabibilang, at sa kanyang lahi magmumula ang ipinangakong tagapagligtas, Mesiyas. Walang iba kundi si Jesus Christ na sa December 25, sineselebrate, kino-commemorate, inaalaala ang kanyang pagkakatawang tao at pagparito sa mundo ng buong sanlibutan. Kasama na po tayo doon na hindi lamang pag December 25, inaalala ang pagparito ng ipinangakong tagapagligtas, kundi everyday ng ating buhay. I suppose, dahil ang Espiritu ng Panginoon sumasa atin, and we recognize, we commune, we worship, we serve that Messiah na minsang naparito, nangako muling babalik, and by Spirit, kasama po natin sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So si Isaac, anak ni Abraham, pinagmulan Isaac became the father of Jacob and Esau. Remember, si Esau, yung panganay na anak ni Isaac, pero ipinagpalit ang kanyang birthright kay Jacob sa isang poswelo o sa isang mangkok na isaw, sabi nila. Okay, pagkain o ano man yon. At paano nangyari yon? Kasi ang pinili talaga ng Diyos ay si Jacob na pagmumulan ng lahi ng Mesiyas na tagapagligtas. So si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak na tinawag na 12, pinagmulan ng 12 tribes of Israel. At sa mga anak ni Jacob, yung pangalawa sa bunso na si Joseph the Dreamer ay naging prime minister ng Egypt. Pero bago nangyari yon, grabe ring faith ang pinakita ni Joseph. Isa siya sa mga patriarchs in the Old Testament time na may grabing naging pananampalataya. Sa kabila ng kanyang mga circumstances, ginawa sa kanya. Remember, pinagkaisan siya ng kanyang mga kapatid, pinagtangkaan siyang patayin, inihulog siya sa balon, at naligtas lang siya sa pamamagitan ng pagbibenta sa kanya bilang alipin at dinala siya sa Ehipto. At doon, nakulong siya, naging alipin siya, marami siyang pinagdaan ng hirap, napagbintangan siyang rapist, at pinromote siya ng Panginoon sa authority, sa power, sa influence, because of his faith sa Panginoon na hindi niya kinompromise. Kahit na siya ay pinagbintangan, pinagtangkaang patayin, kahit siya ay naging prisoner, kahit siya ay pinahirapan ng lubos doon, hindi po siya nag-compromise na natili siyang faithful sa Panginoon. And God honored his faith. Pinromote siya ng Panginoon at naging resulta ang promotion na yon sa kanya ng Panginoon, blessing ng Panginoon sa kanya sa ikaliligtas. Naligtas ang buong Israel during that time. Kasi magkakaroon po ng grabing tagutom sa buong Israel, sa buong mundo. At Egypt lang ang maliligtas. Kaya nga dinala niya doon ang kanyang buong pamilya dahil naging masagana sa pamamagitan ni Joseph ang buong Egypt sa biyaya ng ating Panginoon. At siya ay nanampalataya ng lubos sa ating Panginoon. So, I believe so, mga kapatid, na the most important thing na ipinapahayag po sa atin ng Panginoon on this passage in the lives of the patriarchs ay walang iba kundi po yung kanilang pananampalataya na mapaghintay,
matyaga silang mapaghintay, matyaga silang maghintay. Okay, the patriarchs, faith, waiting, men, plural po yun kasi marami sila. Yan. Sino po sa atin ng matyagang maghintay, matyagang maghintay? Sa usapan, hindi ka maadaling maging impatient, mainip, mairita, magalit. Kasi po, napakahirap talaga maghintay. No? Sabi nga ng isang commentator, yung paghihintay daw ay pinakamahirap na disiplina sa sarili. Di ba? Ang usapan alas 9, pero 9:30 na, wala pa. Hintay ka, talagang yung leeg mo nanghahaba. Nasaan na kaya? Darating kaya? Di ba? So may tendency tayo kapag napaghintay, mairita, magalit, di ba? Mag-compromise, magkasala. Yan. Hindi maging matyaga sa paghihintay. But these people, the patriarchs, ay nakapag-demonstrate ng pananampalataya by way of being patient sa paghihintay. Kasi yung pinangako ng Diyos sa kanila ay heavenly city na hindi naman nila nakita, mga kapatid. Amen? Pero tumalima pa rin sila. Sumunod at naglingkod. Si Abraham po, nung sabihan ng Diyos na pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo, hindi naman niya alam kung anong lugar yun, kung ano meron doon, kung ano magiging kalagayan niya doon. Ang sarap-sarap ng buhay niya. Diba? Komportable siya. But because of faith, he obeyed God. Sabi ng Diyos sa kanya, magkakaanak ka. Diba? Nanampalataya sila. Though, at first, nag-doubt sila. Nag-shortcut sila. Diba? Yung maidservant ni Sarah, pinasipingan kay Abraham para magkaanak. Pero sabi ng Diyos, God confronted them, hindi yan ang ipinangako kong magiging anak nyo na pagmumulan ng tagapagligtas, na magiging source ng saling lahi mo na sindami ng bituin sa langit at sindami ng buhangin sa dagat. So from Isaac, Jacob, Joseph, 12 tribes of Israel ay naging mga matyaga po sila na naghintay sa mga pangako ng Diyos, plano ng Diyos sa kanilang buhay, and most of all, that heavenly city, ang langit na ipinangako ng Diyos sa kanila. Kaya nga, si Abraham ay sa tent tumira. Kasi nga, siya po ay from time to time, inuutosan ng Diyos na lumipat ng iba't ibang lugar. So, naghihintay siya palagi ng instruction ng Diyos at papupuntahan sa kanya ng Diyos at sa kanilang mga buhay, kailangan nila mag-exercise ng grabing patience sa paghihintay, hindi lang sa instruction ng Diyos, kundi sa mga pangako, reward ng Panginoon sa kanilang mga buhay. True faith is able to wait. Siguro ang malimit natin marinig, true love waits. Ayan, di ba? Totoo ba yon? True love waits. Okay? Makapaghihintay ba ang pag-ibig? Di ba? Ayan yung mga sinasabi natin sa ating counseling, sa mga nasa courtship, sa mga makikipag-engage, makikipagrelasyon, di ba? May tamang panahon sa pakikipagrelasyon, sa pagiging engage, sa pag-aasawa, at even so sa intimate na physical, sexual, and even emotional na relationship. May tamang panahon. And most of the time, yan yung sinasabi. True love waits, di ba? Hindi yung pagka sinabing, kung mahal mo ako, sama ka sa akin. Sama ka naman, di ba? Of course, we need to exercise patience and discipline sa paghihintay sa tamang panahon, sa kalooban ng Diyos, sa reward ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Are we patient? Are we patient pa ba tayo sa paghihintay natin sa mga pinangako ng Diyos sa atin? Sa ating mga pagpapagal, sa ating mga tinanim, sa bunga ng ating mga itinanim, sa ating mga pagpupunyagi in life, pagtsatsaga, pagtulong, paglilingkod sa Diyos,
Tayo po ba ay patient pa rin, na umaasa, naghihintay, hindi po tayo nagiging impatient, nagko-compromise, nagso-shortcut para makuha na po natin yung gusto natin na pagpapala mula sa ating Panginoon? Are we still able to wait and disiplinado pa rin sa ipinangako ng Diyos na blessing, pagbabago, pagliligtas sa ating pamilya, sa mga promotion na gusto po nating ibigay ng Diyos sa atin, sa mga inaasahan nating kasaganaan in life, kagalingan ng karamdaman, at man din ay kalakasan even in the area ng paglilingkod sa Diyos, sa ministry, sa ating gustong marating at ma-achieve in life, hindi lamang sa ating mga worldly needs, earthly needs, physical needs, man din ay spiritual needs. So, waiting patiently is a demonstration of faith. At yan po ay nakita natin sa buhay ng mga patriarka. At sila po ay kinumed ng Panginoon in our passage because they were able to wait upon God, God's promises, God's reward. And while waiting, they were able to obey and serve God. Kasi ang ilan po habang naghihintay, yun nga, dahil na-delay yung kausap, na-delay yung inaasahang blessing, ayun na, iniwan na yung pag-asa, iniwan na yung kausap, hindi na nagtiyaga, nag-deviate na, pumunta na sa kung saan. May ginawa na iba kaysa sa dapat niyang gawin, matyagang maghintay, maging hopeful, maging prayerful, patuloy pa rin gawin ang mabuti kalooban ng ating Panginoon. So, while we are waiting for God's promises, God's reward, God's blessing, kung yan ay inaasahan natin bunga ng ating mga kabutihan, paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kalooban ng Diyos, we must also should be consistently obeying. Kasi marami po nung manampalataya kay Lord, tapos sa halip na pagpapala ang dumating, pagpapalo ang dumating, naging impatient. Hindi na nagsimba, hindi na nagpatuloy, tinigil na yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagbabasa ng Bible, pagpipray, pagtulong sa kapwa, pagsunod sa duty niya sa Panginoon. Dahil wala siyang nakita at na-realize o naranasan na substantial and tangible na blessings o reward ng kanyang mga mabubuting ginagawa. We must remember, mga kapatid, na hindi lahat ng itinanim na binhi agad-agad na sumisibol at namumunga. May mga binhi na pag tinanim, matagal bago sumibol. Ang ilan pa nga mga binhi, para sumibol, kailangang mamatay muna. At yan po ay may kinalaman din sa atin po mga past life. Diba? In our past lives, meron po tayong naitanim na mabubuti, meron ding masasama. Ako, aminado, in my past life, talagang ang dami kong ginawang masama. Ang dami kong naitanim na masamang binhi. Marami akong mga failures, kasalanan. In fact, kahit yung mabuti kong ginawa nung hindi pa ako Christian, according to the scripture, basahan lang yun sa harap ng Panginoon. Kung nung hindi ka pa believer ni Christ, di mo pa siya nakikilala, hindi ka pa naglalagak sa kanyang pananampalataya, matulungin ka na, mabait kang anak, masipag kang mag-aral, magalang ka, name it. Ang dami-dami magandang mabuting gawa. Those things, according to Isaiah, ay parang mga maruming basahan lang sa harapan ng ating Panginoon. Dahil hiwalay tayo sa Panginoon, we're apart from faith, at wala tayong personal saving relationship with God, so those things are filthy in the sight of God. Though morally, sa harap ng tao, yun ay okay at mabuti. Pero sa Panginoon, hindi po yun credited. So still, ang nakikita ng Diyos sa atin ay ang atin pong karumihan, kasalanang hindi pa po napapatawad sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo bilang Pangitagapagligtas. Pero, tayo po ay, nung manampalataya, tayo po ay hindi lamang po nagkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa, kundi biniyan tayo ng Panginoong kalakasan. Pananampalataya na kailangan din nating ma-demonstrate gaya ng mga patriarka, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph, na matyagang naghihintay. Especially sa muling pagbabalik ni Lord. Matyagang naghihintay sa reward ng Panginoon sa ating buhay in this earthly life, and most of all, in the life to come. And as we wait upon the Lord, upon His blessings na darating sa atin,
meron pa rin tayong dapat na patuloy na ginagawa. Ang pagsunod, paglilingkod sa kalooban ng ating Panginoon. Ano man ang circumstances, ano man ang konsekwensya, we need to still not just wait, but being able to obey and serve our God consistently. So just like Abraham na tumingin po sa heavenly city, kaya nga po ang kanyang sarili ay tinignan niya na stranger sa mundong ito, pilgrim o traveler lang, manlalakbay, kaya nga po siya tent siya nakatira para madaling kalasin. Pag sinabi ng Diyos, alis ka na dyan, punta ka doon. Okay? So, yan po ang naging buhay ni Abraham. Sumunod ng sumunod, matyagang maghintay sa kalooban ng Panginoon. Kagaya ba tayo ni Abraham na patiently nakapaghintay sa pangako ng Diyos na hindi naman niya nakita in his lifetime, yung heavenly city. Okay? Pero nakafocus po siya doon hanggang sa siya'y mamatay. At may ginawa siyang pagsunod habang matyaga niyang hinihintay yung heavenly city na yon. So just like Abraham, ikaw ba, tayo ba ay aminado? Tinitingnan ba natin ating mga sarili na strangers lang tayo sa mundong ito, na tayo traveler lang din, pilgrims, nakikidaan lang sa mundong ito dahil meron talaga tayong patutunguhan, and that is the heavenly city, ang ginawa, inihanda, ipinangako ng Diyos sa mga mananampalataya na lugar na tatahanan magpasawalang hanggan, at yan ay ang langit. So kaya nga, sa mundong ito, wag po tayong masyadong parang maging so attached, 'di ba? Because lahat ay iiwanan, lahat ng narito sa mundo mabubulok, maglalaho, hindi natin madadala. Kaya including our loved ones na minsan talagang sobra natin kung pahalagahan to the point na hindi na natin masunod ang kalooban ng Diyos. Trabaho, negosyo, pagkita ng pera, pleasures, kasiyahan, occasions, di po ba? Minsan ay pagpapalit na natin ang kalooban at utos ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi na tayo nagiging patiently waiting sa blessing ng Panginoon, sa pagdating ng Panginoon, sa pagliligtas ng Panginoon, sa ating mga mahal sa buhay, at tayo po'y naiinip, at tayo tumitigil, at nagiging impatient, at nagko-compromise. Nafo-focus tayo sa mga maraming bagay sa mundong ito. Natetempt tayo, and we commit minsan pa nga direktang pag-disobey sa kalooban ng ating Panginoon. Na para bagang this is life, this is what I want, and ito ang pinaka-importante sa mundong ito, pero above all things, beautiful things, valuable things, even people so dear to us ay pansamantala lang. Amen? Mawawala ang lahat ng bagay sa mundong ito, lilipas, mawawasak, mawawala, matutunaw, mabubulok. Okay? Hindi natin madadala. What is important is the heavenly city na ipinangako ng Diyos sa atin. Na sana maging focus din natin at maging patient tayo sa paghihintay sa pagbabalik at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. So, si Abraham, mga kapatid, ay nag-work pa rin while waiting patiently. Siya po ay hindi po nag-compromise sumunod sa kalooban ng Diyos na ang kanya pong saling lahi ay maipakilala niya sa Diyos, ma-share niya sa kanila ang kalooban ng Diyos, ipinahag sa kanya ng Panginoon. No wonder ang kanyang saling lahi ay pinagpala ng Diyos, nag-exercise din ng faith kagaya niya, at nag-focus sila sa Mesiyas na darating, at ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos ay kanilang ibinahagi sa kanila pong descendants. From one generation to another generation, they obeyed God while waiting for that heavenly city, pinakako ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, nagkaroon katuparan ang prophecy, ang pangako ng Diyos na paglitaw at pagdating ng ipinangakong tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Kung hindi po nag-exercise ng faith ang mga patriarka, ang mga Old Testament saints, people of God, heroes of faith na binabanggit po sa ating passage, Hebrews 11, verse 3 to 31, hindi sana nakarating
Hindi sana nakapagkatawang taong Panginoon. Hindi sana natin na-enjoy ngayon si Jesus Christ, ating Panginoon tagapagligtas. That in the Spirit, nasa ating pong puso, nasa ating pong buhay, at ating pinaniwalaan, ating Panginoon tagapagligtas. Hari ng ating mga buhay. May pangako na hindi mapapako, may pangakong igagawad niya sa atin, kung hindi man in this life, in the life to come. Amen? Kasi may mga pangako talaga ang Diyos na hindi natin mararanasan in this life, kundi doon na sa kabila. Gaya po nila ng mga patriarka, that heavenly city, hindi po nila nakita ng mata nila yon. Although they thought na in their lifetime, nila makikita ang bagong lupa, ang bagong langit, ang heavenly city na ipinangako ng Diyos. Nung mamatay sila, that's the time na nakita nila ang heavenly city. So, ultimately, hindi man natin yan makita ngayon, pero ultimately, time will come, makikita natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. So, what we need to do habang tayo naghihintay sa mga pangako ng Diyos is to obey God. Amen? Na ang atin pong mga mahal sa buhay, kapatiran, ang mga tao around us, bahagi rin natin sa kanila ang mga pangakong ito ng Panginoon pagliligtas, pangakong pagpapala ng Diyos sa kanyang mga buhay, ang kanyang mabubuting plano. Just like what the patriarchs did in their lifetime. From one generation to generation, senior nila ang salita ng Diyos. Senior nila mga pangako ng Diyos. So, we're serving the same God that they've served, they've trusted. So, sa Kanya rin tayo nanampalataya ngayon. So, we have a faith, somehow, baka waiting faith yan, na nade-demonstrate natin, matyaga tayo, na naghihintay sa mga pagpapala, pagparito ng Panginoon, pagbabalik ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon. Pero may kailangan tayong sundin na utos ng ating Panginoon. To let other people know that one who promised them the heavenly city. The God who revealed His will and plans sa tao, sa mga patriarka, ipinasa nila sa salinglayan at dapat din naman nating ipasa sa iba. Most of all sa atin po mga mahal sa buhay. Are you with me, people of God? Are we committed na hindi natin sasarilinin ang atin pong nasumpungang kayamanan? Kayamanang hindi mabubulok, kayamanang mapapasatin magpakailan-kailan paman, hindi mananakaw, hindi kakalawangin. By faith, sa ating Panginoon Kristo, bukal ng buhay na walang hanggan, pagpapalang kailangan natin in this life, ay malaman din at maipasa din natin sa iba. Are you with me, people of God? Can we say amen? Ang hina. Can we say amen, people of God? Okay. Number 5, the demonstration of faith. Heroes of faith in our passage ay sa pamagitan ni Moses, a faith-warring man. Isang tao na may naging pakikipaglaban at siya po ay naging mananagumpay. Remember Moses? Di ba? Bata pa lang, dahil nakita ng kanyang mga magulang na sumasampalataya sa Diyos na special child. Alam mo, sa ating panahon, yung word na special child, nagkaroon na ng ibang meaning, no? Parang inilapat sa isang may sakit. Special. Pero sa panahon po ni Moses, special child ang tawag po ng kanyang parent kay Moses, nung baby pa lang. Kaya nga, ang ginawa ng kanyang mga magulang, itinago sa otoridad na naghahanap sa mga ganong gulang kasi papatayin. Pinaanod sa ilog, napulot ng anak ng Pharaoh ng Egypt. Kaya nga po si Moses ay naging Prince of Egypt. Doon po siya lumaki. Marangyang buhay, masagana, may kapangyarihan. Name it, lahat nasa kanya. Ang hinahanap na maraming tao sa ating panahon, para masabing siya ay successful, na kay Moses. Kayamanan, position, prestige, wealth, power, freedom from problems and difficulties in life, na kay Moses po. Pero, nilabanan niya po ang kasalanan, ang tukso ng Ehipto. Siya po ay lumaban sa kasalanan.
Siya po ay, to cut the story short, nagtagumpay mga kapatid sa utos ng Diyos. Ilabas ang bayan ng Diyos, ang Israel, sa Egypt. By the power of God. So siya po ay naging isang taong may pinaglalaban at yan ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. At siya po ay nagtagumpay na ilabas niya talaga sa Ehipto ang mga Israelites, na itawid niya ng dagat ang mga Israelites ng Red Sea. At bagamat hindi niya nakita ang Kanaan, ang Promised Land, pero natanaw niya. Alam niya na ang Diyos may ginawa. Siya ay lumaban ng may pananampalataya at siya po ay nagtagumpay. So, si Moses po, mga kapatid, ay may pinili sa kanyang buhay. Yun ay yung mga imperishable things, mga invisible things, ang mga gawaing sa tingin niya imposible, pero nagawa niya by way of obeying God. Diba? Alam niya na mahirap ilabas ang Israel sa Ehipto, but he obeyed God. Nakipaglaban siya sa Pharaoh by faith. Nung masusukol na sa dagat, nakipaglaban siya by faith. Hinati ng Diyos ang dagat. So si Moses, mga kapatid, tumalikod sa maraming bagay na hinahanap ng maraming tao para sila maging successful in this life. Kayamanan, katanyagan, karangalan, posisyon, promotion, ang pagiging popular, ang pagiging smart, ang pagiging high-tech, ang pagkakaroon ng iba't ibang mga bagay sa mundong ito, katagumpayan, diplomas, mga karangalan, recognition, o kaya ay mga kasiyahan na ino-offer o meron ng mundong ito, tinalikuran ni Moses. Ang pinili niya ay ang mga bagay na hindi nabubulok, hindi nananakaw, mananatili sa kanya magpakailan-kailan paman, mga bagay na hindi nakikita, gaya ng langit, ang heavenly city. So, kung meron kang ganyang faith, gaya ng kay Moses, well, napakapalad mo. Nasa tama kang daan, buhay, kaisipan, paniniwala, at desire sa buhay na ito. Walang iba kundi ang mga bagay na lubhang may eternal relevance. Amen? Mga bagay na magbibigay sa iyo ng eternal dividends. At yan ay ang reward, commendation, at pagluwalhati ng Diyos sa iyo, time comes. Sa Kanya muling pagbabalik, kung hindi man, sa pagharap natin sa Kanya, matapos maglapat ang ating mga paa, ay matatanggap natin ang mga maraming tunay na mabubuting bagay mula sa ating Panginoon. So faith bring us out, take us through, and bring us in. Ang explanation po niyan ay nasa verse 28 to 30 sa atin pong passage. Ang tinutukoy, dahil sa pananampalataya, na ilabas po ni Moses ang Israel sa Egypt. Dahil sa pananampalataya, nadaanan nila yung Red Sea sa gitna, on dry ground. At nung nandun na sila sa ilang, wala na po si Moses. Ang Jericho City na pinasasakop sa kanila ng Diyos, mahirap pasukin, mahirap gapiin na syudad, Jericho Wall, Jericho City. Sobrang kapal, sobrang taas na walls, impenetrable.